tanging laruan. Sabayan natin ang koro sa pag-awi. Turuan mo mag-alala sa bawat pagpupulong, lahat ay magayakan. Buksan ang aming isip, sikat ang liwanag ng pusang matangkilik, tuloy labanan. Buksan ang aming alam, sariling maialay. Tulungan mo iwanan ang ilang pagbumalay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon din po, Father. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa balalang at diriyuhan. Inaamin ko sa makapangyarihan ng Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong aking Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan sa iyong pagtataguyod, ang aming mga ginagawa, iyong pangunahan, at sa iyong tulong ay iyong subaybayan, upang lahat ng aming ginaganap ay sa iyo magbuhat, at sa pamamagitan mo rin humantong sa wakas. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomy. Sinabi ni Moises sa mga tao, nasa inyo ngayon ang kapasyahan. Kayo ang pipili ng buhay at kasaganaan o ng kahirapan at kamatayan. Kapag sinunod ninyo ang kautusan, inibig ang Panginoon at nilakaran ang kanyang pangalagpas. Magpapalain niya kayo sa magbuhay kayo ang kanyang pangalagpas. Ngunit kapag tumalikod kayo sa kanya at magtungkol sa ibang Diyos, ngayon pa ay sinasabi ko sa inyo, malilipol kayo. Hindi kayo magtatagal sa lugar at tatahanan ninyo sa ibayan ng Diyos. Saksi ko ang langit at ang lupa na ngayon inilahat ko sa inyo ang buhay o kamatayan. At ang pagpapala o sumpa. Kaya, piliin ninyo ang buhay para kayo at inyong labi ay magkatwa. Ibigin ninyo ang Panginoon. Makinig sa kanyang tinig at manatiling tapat sa kanya. Sa gayon, mabubuhay kayo ng matagal sa lupain pinangako niya sa ninuno ninyo, sina Abraham, Isaac at Jacob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoon ng buhay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama, upang sundan niya ang kanilang payo, maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang tao ang laging kadikay, pagtawanan lamang at hamak-hamak ang Diyos na dakila.
galaksiyan laging magsasik ng banal na araw. Ang utos na pumuli siyang pinupulay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing patisa. Sariwa ang dapot, laging namumuno sa kapanahonan. At anumang gawin ay natitiyak ng tapuntay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ngunit ibang-iba ang masamang tao. Iba ang kawagas. Siya ay nagtataglay at naipapagpag kung hangin umihi. Sa taong matuwid, ang Panginoon ang siyang mag-uumos. Ngunit kailanman ang mga masama ay napapahanga. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Wika mo'y aming susundin. Wika mo'y aming tutupin. Wika mo'y aming diringgin. Wika mo'y aming susundin. Wika mo'y aming tutupin. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang anak ng tao'y dapat magtiis ng maraming hirap. Itatakwil siya ng mga matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba. Ipapatay nila siya, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. At sinabi niya sa lahat, kung ibig ni numang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magliligtas ng kanyang buhay ang siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng tao? Makamtan man niya ang buong sanlibutan. Kung ang natumbas naman ito'y ang kanyang buhay, ano nga mapapala niya kung siya'y mapapahamak? Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon mo, Panginoon. Ngayon po ay nagkatipon-tipon tayo dito sa banal na misang ito bilang isang kawan ng Diyos. Isang banal na kawan ng Diyos. At ngayon ay pumasok na po tayo sa panahon ng Kwaresma. Ito ay nagsisuhudyat na tayo ngayon ay naghahanda na sa pagdating ng Paschal Mystery, ng Paschal Mystery, ng misteryo ng ating Panginoon, ang kanyang pasyon, ang kanyang pagkamatay, at ang kanyang muling pagkabuhay. So mga kapatid, kung titingnan natin, ang panahon ng Kwaresma, ito ay isang panawagan sa atin. Ano po ba ang ibig sabihin ng Kwaresma? At bakit po kailangan mayroong Kwaresma? Ang Kwaresma, ito'y galing sa salitang 40. 40, ibig sabihin ay 40. 40 days of purification. 40 days na 40 araw na paglilinis, 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga, mga kapatid, ang 40 araw, ito ay mahalaga sa bawat isa sa atin. Dahil nga, ito ay ang pagbabalik tanaw sa ating buhay bilang mga Kristiyano. Diba nga, kung minsan, mayroon tayong tinatawag, mayroon tayo, napapa-undergo tayo ng general check-up, yearly general check-up. Para ano? Lalo na yung may mga trabaho, required sila magkaroon ng 1 year yearly general check-up. Para i-check kung ikaw ay fit to work, kung ikaw ay walang sakit, at i-check yung cholesterol mo, yung sugar mo, kung mataas ba ang iyong blood pressure.
Ibig sabihin, ang papacheck up yearly, ito ay isang pamaraan upang makita natin kung ano ang kalagayan ng ating pisikal na katawan. Ganon din po ang ating spiritual na katawan. Ito din nangingailangan din ng general check-up yearly. At itong panahon ng Kwaresma, ito ay panahon ng ating general check-up. Ibig sabihin, kailangan mo natin huminto sa araw na ito, kailangan mo na sa panahon ng Kwaresma, kailangan natin pagnilay-nilayan, at kailangan natin balikan ang ating buhay. Kailangan muna natin i-disconnect ang ating mga sarili sa mga baggages, sa mga basura na siyang nagpapabigat sa atin sa ating paglalakbay. Ibig sabihin, panahon ng Kwaresma, panahon ng paglilinis. Panahon ng general cleaning ng ating spiritual na buhay. Kaya napapasok tayo sa panahon ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. At ang magaganda po ang ating Ebanghelyo ngayon, ito po ay gabay sa atin sa ating paghahanda sa Pasko ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon o ang Kwaresma. Ano sabi ni Jesus sa ating Ebanghelyo? Kung sino man ang gustong sumunod sa akin, kung sino man ang gustong sumunod sa akin, kailangan niyang limutin ang kanyang sarili. Kanyang limutin ang kanyang sarili. Ano ibig sabihin ng paglimot ng sarili? Ito yung tatawag nating self-dying. Kailangan mong mamatay sa iyong sarili. Bilang mga lingkod ng Diyos, kung gusto mong sumunod sa Kanya, kailangan mong limutin ang iyong sarili. Kailangan kang mamatay sa iyong lumang pagkatao upang suotin ang bagong pagkatao, ang pagkatao na mayroong kabanalan. Amen? Sabi ni Jesus sa ating Ebanghelyo, kung gusto niyong sumunod sa akin, kailangan limutin ang kanyang sarili. Ano ibig sabihin ng paglimot? Nandun na yung self-dying. Naiiwan mo ng lahat at sumunod sa Kanya. Pwede mo nang isakripisyo ang iyong mga attachment sa buhay. Pwede mo nang isakripisyo ang iyong mga worldly pleasures. Iiwan mo na lahat at sumunod sa Kanya upang paglingkuran ang ating Panginoon. Halimbawa, kung wala tayong self-dying, sa oras na ito siguro masarap matulog, inaantok tayo. Siguro yung iba gusto magpapahinga, gusto pumunta doon sa mga malalamig na lugar. Mag-window shopping dahil mainit ang panahon. Pero nilimot natin ang ating sarili, nagkaroon tayo ng self-dying, hinubad natin ang ating makamundong mga pagnanais at sundan ang ating Panginoon. Self-dying, paglimot ng sarili, pag-iwan ng ating mga attachment sa buhay, pag-iwan ng ating mga personal na pagnanais at kagustuhan. Ganun din naman po ang panahon ng Kwaresma. Paglimot ng sarili, iniwan ng lahat. Iniwan ang lahat. At sino yung isang modelo nito ng paglimot ng sarili? Bakit may Kwaresma? Dahil sa isang tao naglimot ng kanyang sarili. Sino yun? Si Jesus. Siya ay anak ng Diyos. Ngunit hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos at isinuot ang pagiging isang tao. Kagaya natin. Nakipamuhay siya kasama natin. Iniwan niya ang kanyang trono at nakipamuhay kasama natin upang mailigtas tayo sa ating mga kasalanan. Self-dying. Pagsasakripisyo ng kanyang sarili. Kaya sabi ni Jesus, kung gusto mo sumunod sa akin, gayahin mo rin ako. Limutin mo ang sarili mo. Kailangan mong magpakamatay sa iyong sarili. Sa sariling pagnanais. Sa sariling mga kagustuhan. Ikalawa, sabi ni Jesus, pasanin mo ang iyong krus araw-araw. Hello? Sino bang inyong mga krus? Ano bang inyong mga krus na pinapasan araw-araw? Asawa ninyo? Asawa?
ang pinapasan araw-araw, ang lasinggerong asawa. Yan yung aking cross, Father, na pinapasan araw-araw. Ano sabi na sa ng Ebanghelyo? Pasanin mo ang iyong cross, hindi lang ngayong araw, araw-araw. Hindi mo piling itapon. Pasanin mo, cross mo yan. At sa pamagitan ng cross na yan, magkaroon tayo ng glorification. Dahil sa likod ng cross, titingnan natin, ang nakita lang natin dito ng cross ay yung mga sakripisyo, pagkamatay ni Jesus sa krus, ang sakripisyo ni Jesus dito sa krus, ang pagkapako sa kanya sa krus. Pero sa likod ng cross, nandun ang glorification. Sa likod ng cross, nandun ang bagong buhay. Sa likod ng cross ng pagtitiis ni Jesus, nandun ang bagong buhay. Amen? Amen. Kaya pasanin niyo ang cross niyo, may bagong buhay. Pasanin niyo ang cross niyo, sa dulo, mayroong naghihintay, mayroong pagpapala, mayroong gantimpala ang marunong magpasan ng kanyang krus. Amen? Sabi niya, gusto niyo sumunod sa akin. Pasanin mo rin ang kanyang cross. Ako nga, pinapasan ko ang cross ko. Pero ang cross ko na pinapasan, hindi naman ito sa akin eh. Kanino ito? Sa akin. Ngunit pinasan niya na walang pagdududa, na walang pagreklamo. Sa iyo, asawa mo lang, nagreklamo ka na. Hindi pamigay mo. Ipasa mo sa iba. O ikaw naman, Mare. Ikaw naman ang pasan. Si Mare. Hindi kasay, lahat tayo ay may sariling mga krus sa buhay. Ngunit sa pagpasa natin ng krus, kasama natin ang Diyos. Maraming mga pagsubok sa buhay. Ito yung mga crosses natin, mga krus natin sa buhay. Mga pagsubok, mga sakit, mga tawag doon, mga problema sa buhay. Ito yung mga krus natin pinapasan. Ngunit tandaan natin, huwag natin sabihin na iniwan tayo ng Diyos, ngunit ang Diyos ay kasama natin sa pagpasan natin ng ating mga krus. Sinasamahan tayo ng Diyos. Kaya nga, paanyaya ito ni Jesus sa atin eh. Sa panahon ng Kwaresma, pasalin din natin ang ating cross. Huwag lang po natin ipasa kay Jesus yung cross natin sa buhay. Pasalin din po natin ang cross, at ang cross na yan ay maging magaan dahil tayo ay hindi pinababayaan ng ating Panginoon. Katatlo, sabi ni Jesus, pagkatapos mong limutin ang iyong sarili, pagkatapos mong pasanin ang iyong cross, halika, sumunod ka sa akin. Ano ibig sabihin ng pagsunod? Ano ibig sabihin ng sundan mo siya? Kanina hindi namin alam, papunta dito, tumawag si Ate Rochelle, nag-chat yata, saan yung binyo? Sa Bougainvillea. Saan yung Bougainvillea? Marami naman Bougainvillea sa daan. Saan ba kami pumunta? No, sabi, sa chapel may maghihintay. Pagdating sa chapel, susundan, no? Susundan. O, kaya, hindi namin siya nasundan, doon kami pumunta sa kabila. Kaya namin siya nasundan. Ang totoong pagsunod, fix your eyes sa sinusundan mo para hindi ka mawawala. Diba? Pinipilit sinusundan mo siya, pero yung mata mo nakatingin sa iba. Amen? Kapag ikaw ay mayroong sinusundan, fix your eyes, fix your heart sa sinusundan mo. Sabi ni Jesus, at sumunod kayo sa akin. Ano yung sabihin nito? Nakatuon yung ating pagtingin, yung ating puso kay Jesus na ating sinusundan. Dahil kapag hindi nakatuon yung ating mga mata at ating mga puso sa ating sinusundan, tiyak mawawala tayo. Kaya maraming nagreklamo, Father, parang nawalan ako sa landas. Napariwaran ang buhay ko. Di na. Baka nakalimot ka lang na mayroon kang sinusundan. Amen? Baka nakalimot ka lang na mayroon kang Diyos
na dapat mong sundan sa iyong buhay. Dahil nga ang buhay natin sa mundang ibabaw na ito ay isang paglalakbay. Mawawala ka kung ang mga mata mo'y nakatuon sa mga paligid, hindi sa Diyos. Kung nakatuon ang mga mata mo sa mga kita mo sa paligid, madidistract ka at mawawala ka sa focus sa iyong sinusundan. Amen? At ano yung mga makikita? Mga magagandang tanawin. Diba? Na ini-offer ng mundo sa atin. Lalo na sa panahon natin ngayon. No? Marami ng mga social media, yung mga ating mga Facebook, no? Mga gadgets natin. Isa ito sa mga pamaraan ng demonyo para hindi tayo makafocus. Kaya nga panahon ng Kwaresma, panawagan ng ating simbahan, magkaroon din tayo ng fasting and abstinence sa paggamit ng ating social media. Sa paggamit ng mga gadgets sa buhay natin. Dahil nga, nandun na yung ating mga mata. Nakatuon palagi sa gadgets. Kaya mawawala tayo sa focus at sa ating sinusundan. Amen? Kaya, ito yung hamon sa atin. Sa araw na ito, sa ating banal na misa, kailangan natin sumunod sa Kanya, maglimot ng sarili, pasanin ang Diyos, at ituon natin ang ating mga puso't kalooban sa Panginoon na ating sinusundan. Amen. Magsinayo po tayong lahat. Tinatawag tayo ng Panginoong Yesus upang sumunod sa Kanya. Magpasa ng krus katulad niya at ihabilin sa Kanyang lahat ng nagdurusa. Ang ating tutugon, Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Bilang mga kasabi ng simbahan, naway maisabuhay natin ang diwa ng krus at maging hanggang mapakasakit para kay Kristo at sa Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng ating bayan naway, mahabag sa mga naghihirap at gawin ang mga nararapat upang sa iyo ang aapi at pagsasamantala nagaganap sa lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdurusa, mga dukha, may sakit at may kapansanan, at mga bilanggo naway hindi mawala ng pag-asa, pagkos ay makaranas ng nagpapaginhawak at kapit ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ang mga nag-iisa sa buhay, naway makatagpo ng mga taong handang dumamay sa kanilang mga problema sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ang ating mga minamahal na yumao, maging ang kanilang mga naunang pumanaw na mga mahal sa buhay, naway makapasa ng Diyos sa langit. Sa mga pagkasawalang hanggan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Diyos naming Ama, ang pagkakasakit at pagkamatay ng iyong anak ay nabigay ng buhay sa mundo. Tulungan mo kaming alalahanin ang kahalagahan ng makrus at paghihirap, hindi lamang sa mabigat na pagsubok, kundi maging sa mga pagpapasyang ginagawa namin sa araw-araw. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po. O Diyos, sa tanggapin ko ang aming kalayaan, ang aming kalooban, ang isip at bunita ko. Lahat ng hawak ko, lahat ng loob ko, lahat ay aming alay sa iyo. Mula sa iyo ang lahat ng ito, muli kong handog sa iyo. Patnubayan mo, paghari ang lahat ayon sa kalooban mo. Ako utos sa Panginoon ko,
talima ako. Ipagkaloob mo lamang ang pag-ibig mo, ang lahat kataligdan ko. Manalangin tayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Sa kapulian niya at karamalan sa ikapagdabagan at sa buong sakay na niyang banal. Ama namin lumikha, tumayan mo mga alay namin sa lambanay na kahain upang iyong ginamagandang loob na ibigay ay aming mayandog sa pagsamba sa iyong ngalan. Sa pamamagitan ni Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Dapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga karapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Yesu Cristo na aming Panginoon, sa pagpapasakali mong kami bubuti, isinugo mo sa Yesu Cristo upang maunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban ng mga pitukha ay kanyang damayan. Ngayon na iyong inihahandog ang pagkakatawang taong aming may saluo, ang kanyang ganap at pusang pagtalikod upang sa ilagi kami makasunod. Kaya kaysa ng mga anghel sisiawit ng papuri sa iyo, na walang upay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakadaran. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Manatili po na katayo. Ilagay ang kanang kamay sa kaliwang tungkol. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan ng dugo ng aming Panginoong Yesu Cristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa ito. Gaya din naman nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kanya pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito, tinumin itong kalis ang aking dugo, ng bago at ng walang hanggang sakay. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpakatawan ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa araw. Ipagpunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa puso at pagkabuhay, kami inubuhos mong tunay. O Jesus, aming mahal, biglas mo kami alam. O Jesus, aming mahal, ngayon at magpakailanman. Kapag ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ang papasalamat at kami yung minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Abalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leo na aming Papa at ni Mario Hubert naming Obispo at ng anak kaparinan. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kaya din ang lahat ng mga pumano. Kaawaan mo sa patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pag-inapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kanong sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikakarangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Yeso Cristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya. Ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Sa tagbubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas mo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasabi ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ikaintulot sa tukso, at kaya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananagutan ang ilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Yesu Cristo. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sa mga. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kasalanan sa mundo, sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa mundo. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Manatili po nakatayo, ilagay ang ay sa kaliwang dibdib. Ito ang ordero ng Diyos, ito nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang pagpili. Panginoon, hindi ako dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Hanap ka ng
isang awit paghilo. Balik ang aking diwa ay sa'yo, panawag pamamayaan, masipayo. Ikaw ang puntong hininga ng buhay, dulot mo sa kapayapaan, pag-ibig. Panginoon ko, harapan ng puso, pinig mo'y isang awit paghilo. Ako'y akayin sa daan, matuwid, huwag nawang pahintulutan, mabihahin sa panandalian at buwan ng ilang. Ikaw ang aking tanging na kapagligtas. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, hindi mo'y isang awit paghilo. Tumayo ang lahat, alalayan ka ng kamay sa kanyang higit. Isama-sama natin na sa din ang panalangin kay Apostol San Andres. O Manuel Maring Apostol San Andres, ikaw ang unang nakakilala at sumunod kay Kristo, ang Kordero ng Diyos. Kasama mo ng lahat, matapat mo sinamahan si Jesus sa kanyang misyon dito sa mundo. Ikaw rin ang nagikayan sa iyong kapatid na si San Pedro upang maging tagasunod ni Jesus. Sa iyong pamamagitan, kung puso ginawa naming masundan si Jesus at ang kanyang mga turo. Turuan mo kami mag-akay ng aming kapwa tungo kay Kristo, ng aming siyang sama-sama nagtitin at kapikuran. Tulungan mo kami matuluhan ang kahulugan ng pagpapakasakit ni Kristo sa krus, nang malungkot ginawa namin masanin ang aming mga krus araw-araw nang walang pag-ailangan. Ama namin mga mangyarihan, kami nakikiusap sa iyong paunahan. Sa hiling namin kami lagi idalangin sa iyong harapan. Ni Apostol San Andres, na nangaral ng kasiwa sa iyong sambayanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Apostol San Andres, Manalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, sa magsasalo namin sa piging mong banal, ang paghahagi ito sa ipagpapatawad ng mga kasalanan ay sa rinawang laging magdulot ng kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. Pagpalain tayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo makayama. Salamat sa Diyos. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Sa ating pagmamahalan at paglingkod sa kanino man, tayo ay nagdadala ng
isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya. Susi. Susi ng motor. Uy, gabya. Ba? Di, ayan ko Pwede na yan.